Alam po niyo mga kapatid, ang sukatan ng buhay ng tao, wala sa haba o sa iksi nito. Sabi nga po, a long life is good enough, but a good life is long enough. So yung sukatan ng buhay ng tao, wala sa haba o sa iksi nito. Ang sukatan ng buhay natin bilang mga tao ay kung papaano natin isinabuhay ito. Uulitin ko po, a long life is good enough, but a good life is long enough. So yan po ang paalaala sa atin kapag tayo mayroong ganitong mga pinagdiriwang sa ating pamilya. Kaya mga kapatid, ang maya-maya lamang, si Nanay Corazon ay tuluyan ng hihiwalay sa kanyang mga mahal sa buhay. Forever. Wala na. Alaala na lamang ang matitira. Ang tawag po doon ay detachment from the world. Paghihiwalay. Detachment. Pero, tandaan po natin, ang detachment na ito from the world, ang detachment na ito from her loved ones, ang paghihiwalay na ito sa kanyang mga mahal sa buhay, ay nangangahulugan naman ito ng attachment to Christ. Pangako po yan sa atin ng Panginoon. Yan yung ating pananampalataya. Yan yung ating dapat sampalatayanan. Ibang sabi nga, ang lahat ng sumampalataya at manalig sa Diyos
ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Eternal life, everlasting life. At yan ang tatanguhin din ng ating namayapang kapatid na si Corazon. Yung kanyang detachment, mamaya-maya lamang, ito'y nangangahulugan ng attachment to Christ. Siya ang paborito kong magandang umaga. Ang anghel ko sa mundo at ang pinakahamilap kong pamamaalam. Wala akong magsalita para pahayag kung gaano kahalaga ang pagiging nanay. Ang masasabi ko ay ang makilala si nanay ay ang makilala ang tunay na paibig. Sa 90th birthday ni nanay, sinasabi ni John na sana mabuhay ka magpakailanman, nanay. Sana ganun din ang nangyari sa inyo. Mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal kita. Today, we say goodbye to Nanay Ason, isang babae na napakalaking naging bahagi sa buhay natin. Ipinakita niya sa amin ang pagmamahal, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa pasensya at sa walang sawang pag-aalaga. Naalala ko noon, nung nasa Tondo pa, ako nakatira at papunta na sa Amerika si Mama. Dahil nauna nang naayos ang mga papeles niya. Wala akong makakasama, kaya doon tumira si Nanay Ason at si Tatay Waning para sila ang mag-alaga at gumabay sa akin. High school pa lang ako noon, kahit na ang pasok ko ay 11 a.m. hanggang 7 p.m., madalas sumasabay sila sa akin kumain kahit medyo maaga ako kumain para sabay-sabay daw kami kumain. Hinihintay nila ako gabi-gabi ng mga around 7:15, nakakauwi na kasi ako sa bahay noon. Sabay-sabay kami kumakain din ng gabi. Kahit usually dapat 6 p.m. kumakain na sila dahil maaga sila kumakain. Simpleng bagay pero doon ko naramdaman kung gaano kalalim ang pagmamahal nila sa akin. Isang beses napansin ni Nanay Ason na maluwag na ang garter ng PE uniform ko. Wala na akong sinabi kung saan niya na lang ipinaabot ang uniform ko at sabi aayusin ko yan. Ganon siya kaalaga, tahimik pero ramdam na ramdam. Palagi nila ako napapagalitan nung bata ako ni Nanay Ason at ni Tatay Waning dahil makulit ako noon. Pero alam ko sa likod ng bawat pagsaway, naroon ang sobrang pagmamahal. Hindi lang sa akin, kundi lahat, pati sa anak, apo at mga kaapu-apuhan nila. Ngayon, nagpapasalamat ako sa lahat ng alaala, aral at pagmamahal na iniwan mo sa amin, Nanay. Rest in paradise and kasama mo na ulit si Tatay. Mahal na mahal kita. Isang aral pa na gusto't iwanan sa atin ni Nanay Corazon. Alam po niyo mga kapatid na tandaan natin ito. Walang pag-uusapang mabuti sa lamay kung tayo ay nabuhay ng masama. At walang pag-uusapang masama sa lamay kung tayo ay nabuhay na mabuti. Merong isang kataga sa wikang Banyaga na ganito ang sinasabi, only in this life we can do good. Tama. Perfect. Sa buhay lamang na ito tayo makagagawa ng mabuti. Only in this life we can do good. What awaits us, ang naghihintay sa atin sa kabila,
what awaits us in the next life sa kabilang buhay is not the opportunity to do good, but the reward for having done good. Dahil tayo ay gumawa ng mabuti sa lupa, tatamasahin natin ang gantimpala, reward ng langit. Pangatlo, si Nanay Corazon, mga kapatid, ay namatay siyang mag-isa. Wala siyang kasama sa oras at sandali ng kanyang kamatayan. Meron bang sumama sa kanya? Wala. Kasi nga po, ang kamatayan ng tao, ang kamatayan natin, walang exempted yan. Lahat tayo sasapit yan. Nauna lamang si Nanay Corazon, ang kamatayan ng tao is a personal affair. Death is a personal affair with God, with her Creator, sa kanyang manlilikha. Death is a personal affair with God, with our Creator. Kaya po, si Nanay Corazon, kahit na siguro nasa paligid ng kanyang kama, yung kanyang mga mahal sa buhay, sa oras at sandali na bawiin ng Panginoon ang kanyang huling hininga, bawiin ng Panginoon ang kanyang buhay, siya lang po ang namatay. Wala siyang kasama sa oras at sandali ng kanyang kamatayan. At ang kanyang buhay sa loob ng 70 taon, yan ang kanyang dadalhin sa langit, yan ang kanyang ihaharap sa Panginoon. Ang kanyang buhay sa lupa, yan ang kanyang ihaharap sa Panginoon. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang simula ng langit ay dito sa lupa. Para po sa karamihan, siya ay si Manang Ason, Ate Ason, Lola Ason, or Auntie Ason. Pero para sa amin, siya po ang aming Nanay Ason. Ang Queen Corazon or Queenie ng aming buong pamilya. Yan po ang tawag namin sa kanya. Ang ilaw namin lahat, ang puso ng aming pamilya. Bilang unang apo po ni Nanay, ako ang unang nakaranas ng pagmamahal at pag-aalaga ni Nanay. Siya ang kasama ko during my formative years. Siya din ang kasama ko nung naging dalaga ako. Natutulog po ako sa pagitan nila ni tatay. Akala ko nga po dati bunsong anak ako. Until pumunta sila ng Amerika, naiwan ako. Apo po pala ako. Spoiled ako kay Nanay habang lumalaki ako. Lalo na nung pumunta na siya ng Amerika, kung saan she can provide para sa lahat. Kasi yun ang gusto niya po, ang makapag-provide sa aming lahat. Ang tawag nga namin sa kanya is ina ng laging saklolo. Dahil siya ang aming takbuhan. Hindi lang sa aming pamilya, kundi sa lahat ng mahal niya. Dahil likas na matulungin po si Nanay. Ang isa din po sa ipinagmamalaki ko na pamana ni Nanay, lalo na po sa mga anak niya, ay ang pagmamahalan ng magkakapatid. Hindi po perpekto ang aming pamilya, pero hindi mawawala ang respeto sa bawat isa dahil yun po ang tinuro niya. Salamat Nanay sa iyong pag-aalaga sa aming lahat. Salamat sa pagmamahal sa bawat isa.
Salamat sa magagandang ngiti at mga kwento. Hindi ka man na namin nakikita, pero sa puso at isip namin, hindi ka mawawala. Mananatili sa puso namin at isip ang lahat ng tinuro mo at pagmamahal namin sa iyo. Paalam, Nanay. Mahal na mahal ka po namin. There are a lot of words to describe Nanay. Hardworking, selfless, patient, thankful. But I think the one word that could describe her the most is loving. Because there hasn't been a person that I've met that can compare to the kind of love that Nanay can give. She was always smiling. She was always happy. She would always tell us to be good. And I think she was someone in which I admired to be, not just in her life, but in the way that she approached every day. She was the most amazing person. And I will forever be thankful for her helping raise me and my little brother. I will forever thank her for being my example of love and being my example of what it means to love life. So, despite everything and despite her being gone, I know that I can continue going because I have her love. And every day from this point forward, I will continue to be an example of Nanay's love. Si Nanay ang pinakamagandang nanay. Mapagmahal. Laging iniisip ang kanyang mga anak. Inaalaala, lalo na pagising sa umaga. Pag kami nagiinom ng kape, ulit-ulit niya sinasabi yan. Na tayo magkakapatid, ay magsama-sama, magmahalan. At hanggang sa uling sandali, talagang siya ay hindi tayo kinalimutan, matalas ang kanyang memorya, mga alaala. At
alam naman natin na parating tumatawag sa atin, inis-isa tayo sa GC, biglang tutunog. Napindot niya lang daw. Pero yon alam ko. Sinasadya na talaga yun. Parang ginigising tayo lahat na magsagot sa GC. Lalo na ng mga ulimbuan. Huling linggo. Ikaw lang ang aking ibigin ang pag-ibig ko sa'yo ay tunay. Nais ko sanang patunayan, huwag ka nang mag-alinlangan. Ang pag-ibig ko'y hindi kukupas, tulad din ng umagang may pag-asa. Salamat, Nanay. Salamat. Isip ka